Magandang araw po sa ating lahat, pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating po pagninila ngayon sa mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 21, talata 28 hanggang 32, ay nakita natin muli kung paanong si Jesus ay nagturo sa pamamagitan ng isang halimbawa. No? May dalawang anak na yung isa doon nagsabi, opo, ngunit hindi ginawa ang sinabing gagawin, at yung isa naman sinasabi na ayaw ko po, no? Ngunit sa kahuli-hulihan ginawa, no? Napakagandang isipin na ito ay isang bagay na bagamat hindi niya pinangalanan kung sino yun, ito ay isang bagay na maaaring mangyari sa bawat isa sa atin, no? Kung meron tayong salita na patumpik-tumpik, no? Pabago-bago, no? Ng pasya, talaga nangyayari ito, no? Ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin kapag ikaw ay mabuti ngayong araw na ito, ngayong minutong ito, habang buhay mo magiging mabuti ka na. Ganun din naman kung halimbawa may isang tao na gumawa ng hindi maganda ngayong araw na ito, hindi ibig sabihin habang buhay na siyang tali doon, no? Ang ibig sabihin, isang tao ay may kakayahang magbago, no? Yun nga lang, may mga sa pasama, iba naman sa pabuti, no? Kaya ito'y katambal ng sinabi ni Jesus na sinasabi ko sa inyo, mga publikano at masasamang babae, nauna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, no? Ito isang napakatinding pananalita, sapagkat sa mga tagapakinig ni Jesus, pag sinabi publikano, ito ay katumbas ng salitang korap, no? O di kaya ay kurakot, no? At kapag sinabing masasamang babae, ito ay isang bagay na nangyayari sa maraming mga kultura, no? O yung mga tao na pinagbebenta ang laman, halimbawa, no? At ang sabihin na mauna pa sila sa mga tagapakinig ni Jesus, no, sa paghahari ng Diyos, ay napakatindi, sapagkat sila ay may kakayahang magbagong buhay, no? Kumbaga, ang sabi ni Jesus, huwag kayong maging kampante, huwag kayong maging magmalinis, no? Sapagkat kahit na ang isang taong nagpupunyagi na magpakabanal, ay lagi may makikita na kapintasan sa kanyang sarili kung siya ay magiging tapat, no? At kung isang taong nagkasala ay tapat din, ay may makikita din siyang kahit man ang katiting na pag-asa sa kanyang sarili, na sana sa ating buhay huwag tayo maging judgmental sa iba, at gayon din huwag tayo mawalan ng pag-asa sa ating sarili sakali mang tayo ay nasa isang kalagayan na kinakailangan talaga natin magbagong buhay. At kung tayo man ay ramdam natin na tayo ay gumagawa ng mga ritual na sinasabi ng simbahan, sumisimba, nagkukumpisal, no? At iba pong mga bagay, nagdadasal, no? Sana ay madala natin ito sa ating asal, no? Sapagkat doon po nagkakatalo, no? Sa asal, kung minsan may aral na nga, may dasal, yung asal doon po sumisimplang. Kaya sana hilingin natin sa Panginoon ng kababaang loob upang lagi nating araw-araw na ilapit ang ating sarili sa ating Panginoon sa tulong niya. Pagpalain tayo ng Diyos.